Tayo po muna ay manalangin. Kapangyarihan namin Diyos sa lahat, narito po ang iyong mga anak na sama-samang magpupuri at kikilalanin ang iyong dakilang pag-ibig sa mga oras na ito. Naway ang banal na Espiritu at ang iyong banal na kapangyarihan, Panginoon, ay siya naming inaanyayahan sa mga oras na ito na kami ay inyong samahan kasama ng mga piling anghel, na kami ay samahan sa pamamagitan ng aming mga awitin na papuri, ay ito ay may pagkalob namin sa iyo na may kagalakan at buong puso namin inihahandog sa iyo. Basbasan niyo po ang bawat isa sa amin, patawarin kami sa aming mga nagawang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. For our first hymn, let's sing I Love to Tell the Story. I love to tell the story of us who feast above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longing, as nothing else can do. I love to tell the story, to me my feeling glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all our golden dreams. I love to tell the story, it is so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. I love to tell the story, to me my gleaming glory, to tell the old story of Jesus
to tell the story for those who know it best. Seem hungering and thirsty to hear it like the rest. And when it seems of glory, I sing a new song. 'Twill be the old story that I have lost so long. I love to tell the story. 'Twill be my fleeting glory to tell the old story of Jesus and His love. Take the name. Let's sing our song of praise. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and anew. It will joy and comfort give you. Take it then where you go. Precious name, oh sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh sweet, hope of earth and joy of heaven. Take the name of Jesus ever, as a shield from every snare. If temptations have you conquered, breathe that holy name in prayer. Precious name, oh sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Oh, the precious name of Jesus, how it thrills our souls with joy. When His loving arms receive us, and His songs are dancing call. Precious name, oh sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Let us pray. Our most gracious, kind Heavenly Father, you are worthy to be praised, for truly your grace, love, and your mercy endureth forever. Forgive us, Lord, from all iniquities, from all unrighteousness, from all that we have done wrong. And maybe it may be in our thoughts or in our actions or deeds. We pray for each and everyone here tonight through this online worship, that may you open our hearts and minds to understand the message and how we can apply it daily in our lives. Please bless our speaker, Brother Jun Maalihan. May your Holy Spirit guide his lips and utter the words that you want us to learn and understand. Thank you, Lord, for the privilege of worship. We give all the glory, praise, and honor to you. Forgive us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Hello po. Good evening po and happy midweek sa atin lahat. Kamusta na po ang inyong nagdaang 3 araw? Sana po ay nasa maayos naman. Ngayon po sobrang init pero ngayon biglang umulan at pabago-bago ang panahon. Ayun pa man, sana ang ating pananampalataya ay hindi magbago sa Diyos.
Nagpapasalamat po tayo kay Sister Lynn at Sister Laverne sa pag-lead po sa atin ng Inspiration. Salamat din po kay Marian na nag-lead sa atin ng opening prayer. At ako naman po, si Joelson, nagbibigay po ng welcome remarks. Bago po magsalita si Brother June, magkakaroon na tayo ng musical offering. Dahil masakit po ang tiyan ni Bella, kami na muna po ni Marian ang magbibigay ng special offering para sa Diyos. At pagkatapos po niyan, magkakaroon po tayo ng seasons of prayer and magkakaroon ng closing prayer na ililid din po ni Brother June. Happy midweek po! As water to the thirsty, as beauty to the eyes, as strength that follows weakness, as truth instead of lies, as songtime and springtime and summertime to be. So is my Lord, my living Lord. So is my Lord to me. Like commonplace of clamor, like peace that follows spring, like meeting after parting, like sunshine after rain, like moonlight and starlight and sunlight on the sea. So is my Lord, my living Lord. So is my Lord to me. As sleep that follows fever, as cold instead of gray, as freedom after bondage, as sunrise through the day, as home to the traveler and all he longs to see. So is my Lord, my living Lord. So is my Lord to me. Good evening po at happy midweek. Yeah. Thank you po sa messaging song na inoffer sa ating Panginoon sa gabi. Salamat din po sa Jasper Group na nangunguna sa worship ngayong gabi. Ako'y nagpapasalamat na kagaya nga sabi ni Brother Joelson na pabago-bago panahon at ako ay naging victim ng trangkaso at ubo. Yan, ano po. At konti na lang yung aking ubo pero purihin ang Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Kanya na ako ay hindi pinababayaan. Kahit may sakit, ako ay lumalabas, gawa ng kailangan. Pero ang pinapasalamat ko ay just kanina lang po ay ako ay maghapon sa daan at ako ay iningatan ng Panginoon. Napakabuti niyo. Tayo po ay sandaling manalangin bago tayo Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Amin pong sinisik ang iyong Holy Spirit sa aming pag-aaral ng iyong salita na nawa bukas ang aming mga puso, ang aming mga isipan, na aming matutunan ang inyong mga salita. Salamat, Amang Banal. Amen. Tayo po ay nag-aaral ng about sa people ng God, yun sa itong libro ng Exodus.
ito pong ating lesson ay naalala ko nung ilang years ago ay pinag-aralan na rin po ito. Pero may panibago na namang mga ah, reflection ang dumadating habang tayo ay laging nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi po rito sa introduction ay, in the history of God's people, the exodus from Egypt is the most extraordinary Old Testament story, with God intervening in the most spectacular way. Ayan, ano? Itong bayan ng Diyos ay sila ay naging captive sa Egypt ng ilang mga taon. Ang Egypt ay sila ay slave. Ano? Ang nire-represent natin ngayon ang Egypt bilang tayo ay may kanya-kanyang mga Egypt sa buhay. Alam natin ang Egypt po, ang bansang Egypt ay talaga siya yung nag-go-govern ng ancient world noong panahon na yon. At na ano natin dito sa istorya kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano ka-powerful ang Panginoon na kanyang sinave ang bayan ng Diyos mula sa slavery. After eating the Passover lamb, the Israelites were ready to leave Egypt. Pharaoh finally gave his consent. In great distress, he gives the order to Moses and Aaron to go and worship their God. Everyone included men, women, children, as well as their herds and flocks. Previously, Moses had correctly refused to depart if the Israelites were not allowed to live as complete families along with their animals. In addition, God makes provision for the future on behalf of his people. They did not leave Egypt empty-handed. Even as the Egyptians begged the Israelites to leave the country, they gave them all the articles they asked for: silver, gold, clothing, just as Moses had instructed them to do. These articles were compensation for wages that had been unjustly withheld. Later, the Israelites would face a choice of how to use these gifts, either by giving the fabric, precious ornament, gold, silver, and other material to build the tabernacle, or by giving the gold jewelry to Aaron to fabricate the idol of the golden calf. Alam natin yung kasaysayan po na sila ay, ito yung naging story na sila ay hindi binabayaran, gawa ng slave nga sila. Pero nung sila ay pinalaya na ng Panginoon, ibinigay din ng Panginoon sa kanila yung kanilang mga pinagtrabahuhan. Yun ang naging arrangement. Kaya kuminsan tayo hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, akala natin tayo ay pinabayaan na ng Panginoon. Yung pala, merong plano ang ating Diyos. Nagtatrabaho tayo, naglilingkod tayo ng katapat. Pero yung pala, ang ating Panginoon ay nakikita yun. Kaya alam niya kung paano tayo i-gift, alam ng Panginoon kung paano tayo niya i-compensate sa ating mga ginagawa. The theme of actual going out is underlined at the beginning of the story. In its progression and at its conclusion, where it is highlighted that the Lord saved Israel. Ito po ay matatagpuan sa Exodus 40. Meron po mga ilang background
historical background, after 430 years of sojourn in Egypt, Israel is now free to travel to the promised land. Because of the double occurrence of the Hebrew word, it happened. Wayehi, it happened. It was. The text emphasized this period of time by stating that indeed, to the exact day they went out. First, it was only Joseph in Egypt. Then Jacob's entire family arrived. Ito po, alam natin na itong kasaysayan na to ay merong historical background. Sabi pa po, the Exodus likely occurred in 1450 BC. According to the best calculation by conservative scholars, which means that the 430 years would go back to 1880 BC. Ayan. Ito yung mga historical ano niya. Ngayong Wednesday po ay ating pinag-aaralan yung sa Wednesday ay the Lord will fight for you. Be still. Ang sabi po rito, the Israelites were geographically cornered. Before them was the Red Sea. Ito na po yung sila ay nagta-travel na. No? On one side were mountains, and behind them were Pharaoh's well-trained and powerful army. Ito po nung sila ay pinursuna ni Pharaoh. From this situation, humanly speaking, it was impossible to escape. The people were terrified. No wonder God, through Moses, encouraged them, do not be afraid. Ito po ngayon ay may hamon po sa atin. Sino po ba ang hindi nagkakaroon ng problema? Ikaw po ba ay merong dinaranas o dumaranas ng mabigat na problema? Ang sabi po rito, i-relate natin itong karanasan ng Israel. Do not be afraid. Stand firm. Trust in the Lord and you will see the deliverance. Ayan po, ano. Yan ang pangako ng Panginoon. Tayo lang magtitiwala sa Kanya. Hindi tayo matatakot. Gawa ng meron siyang pangako. At ito po ay tutuparin niya. We do not naturally know how to stand still. Kumisan hindi natin paano ba yung pag-stand still. Kadalasan po tayo, makulit or malikot. Hindi tayo nung mga bata pa lang tayo, napapansin ko nung maliit pa ako, hindi rin firme. Laro na laro, ganyan ano. Pero ang sabi ng Panginoon, do not be afraid, stand firm. Ayan. Tayo kumisan po ay kadalasan gumagawa tayo ng sarili nating diskarte. Hindi natin naaalala ang Panginoon ay may pangako. Ang gusto niya lang ay total nating trust sa Kanya, surrender. Kadalasan, sabi dito, we want to fight when instead we should wait for God. Be silent and advance by His grace and power. Great tension was in the air. How would the people react? The flow of event is outstanding. God gives the command to move forward. The pillar of cloud representing God's invisible presence transfers from the front to the back of the column, coming between the armies of Egypt and Israel. May hamon po tayo sa ating ngayon. Meron tayong mga gawain. At
Ano ba ang mga magiging hindrances? Mga para hindi tayo pumatuloy sa ating mga gawain. No? Ating paniwalaan ang Panginoon na siya ang gagawa para sa atin. Hindi tayo mangangamba. Kulang ba tayo sa funds? Kulang ba tayo sa mga knowledge? Kulang tayo sa manpower? Pasalamatan natin ang Panginoon gawa ng ang gawain ay pwedeng gawin lamang ng Panginoon. Siya ay isang Diyos, pero isinasama niya tayo. Binibigyan niya tayo ng part sa kanyang gawain na para tayo ay magkaroon ng karanasan na makita natin, first hand nating maranasan kung gaano kapangyarihan at pag-ibig ang Panginoon. Egypt stands for those who oppose and reject God. The Egyptians failed on two grounds. They stubbornly resisted the living God, and they desired to capture and enslave the Israelites. Greed and violence led them to destruction. There is a huge difference between serving the Lord, who gives grace, freedom, and salvation, and serving Pharaoh, which leads to blind obedience, terrifying commands, slavery, and ultimately to death. Ang ganda po nung no? Pag tayo ay susunod sa Diyos, pag tayo ay gagawa para sa Panginoon, bibigyan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihan, bibigyan niya tayo ng knowledge, igagay niya tayo, at hindi niya tayo pababayaan. The Lord saves. At the very center of the book of Exodus is the crucial phrase, the Lord saved Israel, which is the theological magnet, nucleus, and spring of the entire book, because everything flows to it and from it. The incident is the only time when this sentence is used in Exodus. Salvation comes from the Lord. Walang ibang panggagalingan. Ano man ang dinaranas natin, experience natin, alam natin na ang kagalingan, ang salvation ay magmumula lamang sa Panginoon. The Israelites reacted to their mighty deliverance by fearing the Lord and trusting in Him. The text mentions that this positive response happened when they saw the display of the Lord's great power against the Egyptians. The goal of Pharaoh and his army was probably to kill many of the Israelites as a display of their power and to bitterly enslave the rest of them again. This outcome did not happen because of God's loving and just intervention. Israel's response was to break into praises that were expressed in the form of a song. Yan na po yung kanilang praises at yun ay express sa pamagitan ng To trust the Lord and His promises is often difficult, especially in perilous times, when His help is not visible and does not come immediately. What does it mean to stay still in order to see God's deliverance? Ito po hinihingkaya tayo na palakihin natin ang ating pananampalataya. At magkaroon man tayo ng mga karanasan, mga experiences na ito ay napakahirap
imposible tayong makaahon. Pero dito na nahahasa ang ating tiwala sa Panginoon. Dito lumalago ang ating pananampalataya sa mga karanasan na parang hindi tayo sinasagot sa ating panalangin. Hindi tayo binibigyan ng kasagutan ng ating Panginoon. Pero ang sinasabi rito, stay still. Magtiwala tayo sa Kanya. At alam natin na tayo ay i-compensate niya, tayo ay i-deliver niya, at mananagumpay pa rin ang Panginoon laban sa kasamaan ng salita. Nawa po yung ilang mga lesson na ibinibigay ng Bible study ay nawa tayo ay pagpalain at ang tiwala natin sa Panginoon ay ating laliman. Ating wala na tayong ibang gagawin, sabi nga. Be still. Wala na tayong ibang diskarte na gagawin pa. Magtiwala lang tayo sa Kanya. At yun ang gusto ng Panginoon. Hindi tayo nadadivert ang isipan natin, ang gawain natin. Hindi nadadivert, kundi sa Kanya lamang. At alam niya kung anong time, sa Kanyang time, ipagkakaloob niya ang kagalingan na ating idinadalangin, mga blessings na ninanais natin para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Meron siyang time. Yun ang ating iniintay. Yun ang faith natin na ito po ay ipagkakaloob. Thank you po. At Amen. Tayo po ay dadako sa ating season of prayer. Meron po ba tayong... Una-una nakita ko po yung... Meron po tayo dito. Meron po bang dadagdag pa na ng ano? Okay. Atin pong pag-pray, itong schedule na sama natin sa ating panalangin ngayong gabi, sasama din natin po ito sa ating panalangin sa ating mga personal, family worship prayer. Ang schedule po ni Pastor Jeril na ito pong revival crusade. Ayan po. Ito po ay gaganapin sa August 31 hanggang September 6. Pag-pray po natin. Meron po bang nag-a-add ng prayer request? Wala pong rito iba. Meron po. Meron mga regular prayer request. Yung patuloy na prayer request ni Brother Chas. Ayan po. Prayer ng Thanksgiving. Meron pa po ba? Kung wala na po, tayo ay mananalangin as a general prayer. Papanalangin po natin ang church, ang ministry, at nawa tayo ay magtiwala sa atin. Tayo po ay mananalangin. Panginoon Diyos na mahabagin sa lahat. Sa mga sandali pong ito, kami po ay nagpapasakop sa inyo. Amin pong naalay ang aming mga puso sa inyong paanan. Tanggapin nawa po kami. Kami po bilang church ay dumadalangin
Linisin kami nawa po'y maging karapat-dapat sa aming panalangin, sa pag-worship sa inyong pangalan sa gabing. Panginoon Diyos, nawa ang inyong banal na Espiritu ang siyang pumuspos sa bawat isa sa amin. Amin pong idinadalangin tanging-tang na Panginoon, ang mga gawain na inyong pinagkakaloob sa church. Ihanda nawa po, linisin ang aming mga kaisipan. Maugnay lamang ito, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, sa paglilingkod sa aming mga kapwa, mga kapatid. Nawa, Panginoon, mawaglit namin ang aming sarili, kundi aming unahin ang aming kapatid, aming mga samahan, aming mga pamilya, ang aming mga kapitbahay. Aming idinadalangin sila sa inyo sa gabi. Nawa, bigyan bawat isa ng kapala, kasiyahan, kapayapaan sa aming mga puso. Aming dinadalangin, Panginoon, ang nalalapit na crusade sa Iglesia. Pangungunahan ni Pastor. Amin pong idinadalangin ang kanyang tahanan, kanyang pamilya, na nawa, Panginoon, sa gawain niya sa district, siya po ay inyong tulong. Siya po ay puspusin ng inyong banal na Espiritu. At nawa, Panginoon, ang crusade ito ay inyong ihanda. Marami pa ang maabot ng inyong pabalik. Aming dinadalangin, Panginoon, nawa ito ay aming claim ang victory nito at nawa, Panginoon, handa po ang mga makikinig ng crusade. Panginoon Diyos, alam niyo po ang aming mga hinanaisip. Di man po ito namin mabanggit, kayo po ang nakakaalam. Aming kayong pinasasalamatan sa mga dalangin na inyong tinugunan. Aming kayong pinasasalamatan, Panginoon, sa mga request namin na inyong tutugunan. Amin dinadalangin, Panginoon, ang bawat isa sa kanilang mga prayer request. Ito po ay inyong pagpala. Ito po ay inyong bigyan ng kasagutan ang mga dalangin. O Diyos, sa gabing ito, kami nagpapasalamat sa inyong patnubay sa araw-araw. Nagpapasalamat kami sa buhay at kalakasan na patuloy niyo. Aming idinadalangin, Panginoon, sa gabi ito. Bawat tahanan na nagwo-worship sa inyo sa gabi ito. Aming dinadalangin, Panginoon. Ang alam namin, ang nananais ng kaaway para kami ay bigyan ng kahirapan. Subalit, Panginoon, kami ay umaasa sa inyo. Aming dinadalangin, Panginoon, bawat ministry na inyong pinagkakaloob sa Iglesia. Salamat, Amang Banal, sa pagtugon niyo sa mga hiling namin na nawa, Panginoon, sa malapit niyo ng pagdating, masumpungan niyo ang bawat isa ay gumagawa, nagbibigay ng oras para marami pa ang maabot ng inyong pabalita. Salamat, Amang Banal. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Praising my Savior.
descending, rain from above. Echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is addressed. I and my Savior am happy and blessed. Waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Panginoon Diyos, sa mga sandali pong ito kami papasalam sa inyong pagpapal. Higit sa lahat sa Espiritu. Aming dinadalangin, Panginoon, ang mga karanasan na ninanais niyo para sa amin bilang Kristiyano, bilang inyong mga lingkod, na nawa kayo po ang siyang mangunan. Ang tiwala namin ay nasa iyo. Nawa, Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito, pagpalain ng Iglesia. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Good evening. Happy midweek.